Okay, magandang araw sa ating lahat. Isa na namang tutorial para sa ating 2025 version na BMS. Ang ginawa ko talaga ito para sa step by step mula dun sa pag-download ng file hanggang sa mga modules po ng BMS. Kaya panoorin nyo po ito, lalo na po yung mga bago pa lang na gumagamit ng BMS, makakatulong po ito sa inyo. Okay, paano ba yung unang ginagawa ko? Gaya ngayon, nag-umpisa pa lang yung taon. Katatapos ko lang finalize testing yung 2025 version. Sinisigurado ko muna na walang error dun sa mga reports. Talagang accurate po yung lumalabas sa mga reports. Kaya medyo natatagalan din akong i-deploy muna, i-share sa inyo. Okay, panoorin nyo po itong video na to dahil malaking tulong po ito, especially dun sa mga bago pa lang gumagamit. Kahit dun sa mga dati nang gumagamit, baka meron po kasi kayong area na medyo nalilito pa kayo, yung baka makatulong sa inyo. Okay, pag bagong version, di ba sinishare ko yan dito sa group. Sinishare ko po yan dito sa group, BMS users only group, yung BMS. Tapos, pag clinic ninyo kung saan man nakashare yung sinishare ko rito, na i-post ko rito, i-click nyo lang yon. Tapos, ngayon dito ako nag-share ngayon sa 2025 folder sa Google Drive pa rin. Makikita ninyo ngayon yung pang division, region, at yung school na 2025 version. Ang gagawin nyo lang, di ba, i-download po ninyo. Yan, i-click nyo lang pa rito. Halimbawa, isi-select kayo rito. School, halimbawa, school. Click nyo po. Tapos may mag-a-appear po rito na ito po, ito, download po ito. Yan. O kaya, dito sa right side, pag nilagay nyo rito yung cursor, makikita nyo rin dito, may download din dito. Yan, ganun lang po yung gagawin ninyo. Yan, click lang, tapos makikita nyo yung download. Halimbawa yan, i-download ko itong school. Click ko po ito. O kaya dito. Yan, ito na lang i-click ko. Download. Tapos makikita. Ngayon, scanning. Dapat makikita rito yan. Ayan, tapos ito, tinatanong kung saan ba-download. Minsan do sa download folder, ako dito sa download to. Dito ko nilagay. Kung saan nyo gustong i-download sa desktop or sa download folder. Ako dito sa download to ko, gumawa ko ng folder. Ayun, na-download ko na siya. Okay, titingnan ko ngayon doon sa folder na yon. Ayan, nandito ako sa folder na to. Yung school. Okay, itong school na to, mapapansin nyo po, naka-zip file. Makikita nyo yan, nag-appear siya, di ba? Type, naka-WinRAR zip archive. Tapos dito, naka-WinRAR zip drive, yan, di ba? Nakalagay. Ang gagawin nyo, huwag nyo kagad i-open kasi yung iba, pag hindi pa kabisado nga yung BMS, ino-open ka agad. Ang gagawin nyo muna, right click, then hanapin nyo yung extract na word. Dito kasi ang gamit kong Windows, depende sa Windows kasi na gamit. Pag Windows 11, extract all yung makikita ninyo. Ako kasi naka Windows 10. Mayroong makikita dito na extract file, extract here, o extract to, ganyan. Ang gagawin ko, extract here lang. Para same folder, dun niya ilalagay. Kahit alin naman dyan, pwede. Kaya lang, nag-iiba-iba yung tanong dyan. Pag extract file, ganito yung
mag-a-appear. Mamimili kayo kung saan nyo lalagay. Cancel ko lang to. Pag extract to, ganun siya. Gagawa siya ng folder. Ito, gumawa siya ng isang folder. Pero pag extract here, hindi siya gagawa ng folder. Nandito lang siya. Yan, magkatabi na siya pero magkaiba na ng format. Ito naka-zip file, ito yung Microsoft Access na siya. Ayan o, MDB file na siya. Ito yung naka-zip. Yun. Tapos i-rename nyo to kung anong school ninyo. Halimbawa, i-rename ko ito. Bangbang National High School. Yan, okay na yan. Ganun yung gagawin nyo. Kasi sa pag dumating kasi yung point na humihingi tayo ng assistance, halimbawa nagkakaproblema, may error. Ganun ang gagawin nyo kasi ko-compress nyo eh. Ko-compress nyo muna, ganito naman. Tapos i-email ninyo. Yan, paano mag-compress? Right click, send to compress folder. Yan, ito naman yung i-email ninyo sa akin pag may problem yung BMS ninyo na hindi nyo ma-resolve. May mga entries kayo na hindi nyo ma-resolve. Yan, ganun naman gagawin ninyo. Naka-zip na yan. O ganun yung proseso. Kapag i-email para hindi po malaki yung file. Imagine, tingnan nyo. 21 MB na lang siya. Nung hindi naka-compress, 125 MB. Kaya matagal po yung i-attach sa email, lalo na kung mabagal po yung ating internet. Okay? Ganun lang po yung gagawin ninyo. Okay, ngayon, umpisahan na natin. I-open ko na tong BMS na 2025 version. Minsan, pag hindi naka-enable yung inyong macro, may lumalabas dito na click enable. Ako kasi binaypass ko na yon para dire-diretso na. In-enable ko na dun sa macro setting. Click OK. OK. Login. BMS. Yan, okay na to. Nakaset up ako rito sa Office. Bangbang National High School yan. Yan, Bangbang National High School. Sa signatories, yan, lalagay na lang kayo ng signatories dito. Na-explain ko naman na yan dun sa unang video, sa mga previous videos. Okay, ganun lang. Pwede nyo nang explore yan. O ngayon, sa pagsiset up ng PAP, yung Module 1, nilagyan ko na rin yan ng mga PAP. Meron tayo ritong 8 records. Yan o. Ibig sabihin may nakaset up na ng mga PAP kung anong meron ang school. Operation, PPA 350, Junior High School yan, Current Continuing, at yung RLIP. May Senior High School, yung para sa MOE. Merong naka-reserve na para sa cash allowance, naka-reserve yan na sa Baaro. Naka-reserve din yung new school personnel position. May marireceive kayo sa araw din kung may mga filling up of new position. Na may RLIP din akong na-reserve dito kung sakasakali na gamitin na PAP yung NSPP. At nag-reserve din ako rito ng MPBF, Junior High School, Special Purpose Fund. Baka mag-release ng SARO ang DBM para dun sa second tranche. Kasi wala po dun sa ating JAA yung ating second tranche na salary adjustment. Kaya naka-reserve po yan dyan. O yan yung basic sa school. Yan, kung ano man yung kulang dyan, kung may matatanggap kayong ibang PAP, magse-set up kayo ng new PAP. At gagayahin nyo lang kung ano yung mga naka-set up dyan. May mga tutorial naman tayo dyan kung paano mag-set up ng PAP. Ganun lang, mag-a-add kayo ng PAP, ganun lang. Tapos select nyo kung ano yung
tanggap ninyo. Tapos, kukuha nyo yun. Ano yung information, yung SARO number or sub-ARO number. Okay, ganun lang. Then, by the way, pag dito pala, sample tayo. Lagay ako rito ng PS na 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 2 million na MOE. O, parang ganyan lang. Naglagay lang tayo ng amount. Sample ko lang to. Ganon din yung gagawin nyo sa iba. Lagay nyo lang yung amount. Based nun sa JAA. Ganon din sa RLIP na kailangan ninyo. Okay, yung 10 million at 2 million yung ating gagawing example. Pupunta na ako sa module 2. Ang ipapasok ko ay yung JAA. Diba, mayroon tayo rito yung interface, may JAA, GARO. Pansin nyo, may bago dito yung SARO. Mayroong sub-ARO button. Tapos adjustment, up, sum up. At yung obligation na. Sample muna natin yung GAO. O pag wala pang laman, ganito, wala kayong makikita dyan, kiklik nyo muna tong first transaction button para mag-appear dito yung transaction type. Kasi hindi kayo makakapag-start dito hanggat di nyo i-click to. Yan. First transaction. Yan, di ba nag-appear yung transaction? Allotment tayo, JAA, January 2, 2025. Bangbang National High School. GAO. 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PS to. FY 2025 GAO. PS. And we break down mga dito in 10 million. PPA 350. GAO 350. Basic salary. Pag hindi maka-encode, dahil ngayon hindi ako maka-encode, click nyo po yung edit button. 5 million halimbawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos school. Yung RC, Responsibility Center. Okay, kakopy ko na lang to. Control C, Control D. Pera. Example lang po to hindi to realistic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 million na. Control C, Control D. Uniform. 3 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganyan lang muna. Example pa lang. 10 million na. Add ko naman yung 2 million na MOE. Add yung record. January 1. Bahala kayo. Pareha lang naman. January 1, January 2. Okay lang yan. 2 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. FY 2025 GAO MOE. Okay, 350 rin. I-breakdown ko na ngayon to. Halimbawa, travel 100,000. Control C, Control D, training 500,000. Control C, Control C, Control D, office supplies 700,000. Ilan na? 1.3 million. Control C, Control D. Ano pa tayo na iba?
Other supplies. Other supplies, 500. 1.8 million na. 200,000 na lang. Okay po sa electricity, 200,000. Sample lang po ito hindi to realistic Yan, 2 million na siya. Pareho na siya. Okay. Okay na yan. Pag sinek natin sa report, tingnan natin sa reports, dapat yung 10 million at saka yung 2 million ay pasok na siya. Okay. Allotment, 10 million PS, 2 million MOE, 12 million na siya. Okay, ibig sabihin pasok siya. Ito sa by object. Kita natin breakdown dito. Sa plus report. Yan, okay naman siya. Di okay na siya. Gaaw, nag-sample na tayo. Sa Garo, pareho din naman sa Garo. Separate lang ang inyong paglalagay ng Garo. Sige, sampulan na rin natin. Lagay tayo rito. Ito. Baka mayroon siyang 500. 1, 2, 3. Ng Garo. Close ko na siya. Dito pa rin Garo. Dito add record. Allotment pa rin. January 2. Pangbang. Select nyo naman dito Garo. 500. 1, 2, 3. FY 2025 Garo. O, ganun lang. Tapos select nyo kung ano yung Garo na yun. Arlit. Ito. 352. PPA 352. Arlit. Hanapin yung Arlit automatic. Then 5. Click mo na edit. 500. 1, 2, 3. Full. Okay na. Mayroon tayong Garo. Okay. Anong next? Halimbawa, may natanggap kayong sampulan na natin, Saro. May natanggap kayong Saro. Dito. Set up natin. Halimbawa, sample. Puntahan na natin yung second tranche halimbawa. Kunyari, MPBF pa. Assuming lang tayo na MPBF kasi doon naman talaga yung source niya. Second tranche yan. Bawa, SARO number. RO 4B dash 25 dash 000 1, 2, 3, 4, 5. Dated halimbawa February 5. Kunyari lang, February 5 ba? Halimbawa, 1 million. 1, 2, 3. February 5. Yan, siyempre, Saro yan. Yung 1 million na yan, para doon sa second tranche. Okay, post nga natin sa yung PBF to ay Special Purpose Fund. Take note, 101406. Okay, close. Punta tayo dito sa registry. Dito sa registry, syempre, dito tayo sa Saro ngayon. Pag select nyo ng Saro, ito yung makikita po ninyo. Mayroon tayo iba't ibang button.
Meron tayong SARO na agency specific 101-101 or pwedeng continuing 102-101. Ano ba yung example na pwede nyong makuha dito? Pwedeng yung NSPP, New School Personal Benefits, kasi agency specific yun, yung NSPP natin. Or dito sa example natin, Special Purpose Fund in PBF 101-406 in PBF, or PGF kung may terminal leave, compulsory retirees, or optional retirees. Dito rin siya makuha, terminal or monetization, or unprogram, or automatic SARO. Pag naka-receive kayo ng SARO sa NSPP, filling up position, may counterpart yun na automatic RLIP, or adjustment or modification SARO. Meron tayo kung nag-request tayo ng realignment or modification, dito yun papasok. Sa case natin sa example ngayon, Special Purpose Fund in PBF, dito tayo magkiklik. Kasi second tranche yung ating example. Diba? Yung sinet up ko, balikan natin dito. Yan, parang ito lang, sampulan lang natin. Second tranche. Salary adjustment. Parang ganun lang siya. Okay, balikan na natin dito. SARO. Dito tayo sa SPF. Okay. Pag-click nun, click kayo na add record. Yan. Dito kayo papasok sa adjustment column yan. Kasi SPF. Halimbawa, February 5 na receive. Bang. SARO. 1 million. 1, 2, 3. Second tranche. Salary adjustment. Ang ganyan. Tapos select na natin ngayon na PPA, ito yon, MPBF, PPA 771. MPBF kasi siya. Tapos 771, ito yon, nakalagay yung SARO. Tapos pwedeng ang object niya, dahil nakalamp yun, pwedeng itong object na pwedeng lump sum for compensation adjustment. Ito, compensation adjustment. Tapos yung amount 1, 2, 3, 1 million. Yan. Yan yung sa SARO. Okay, pag sinek na natin ngayon sa reports yan, punta tayo sa reports. Hanggang February na tayo. February. Yan, meron tayong pumasok na 1 million dito na MPBF. Dito na rin yung RLIP. Yan, yung MPBF pumasok sa adjustment. Okay, tapos mag-obligate na tayo. Sample natin sa obligation. Para ipapakita ko naman yung bagong features na isa. Dito naman sa iba, alam nyo na yung sa posting ng sub-arrow. Sampulan na rin natin pala. Sample, halimbawa punta tayo rito sa cash allowance. Nakatanggap kayo ng sub-arrow. RO4B. O basta sub-arrow, kung ano man sub-arrow number yun. Sub-arrow number, bawa 001. Bawa March 1. 50,000, 1, 2, 3.
March 31. $50,000. Transfer from yan. Punta tayo rito sa module 2. Sub-arrow tayo. Dito tayo sa issuance this year only. Add new record. Transfer from March 31. Bang. Tapos sub-arrow. 50,000. Or cash allowance. Okay, select natin yung chalk allowance dito. Cash allowance. CPA 522. Yan, chalk. Sub-arrow number 1. Hanapin natin sa MOE yung chalk allowance. Dito tayo sa transfer from 3,000. Yan, okay na. Sample lang naman sub-arrow. Mag-obligate na tayo. Sample, obligation. Add new record. Obligation. Number 1. Bawa. January 5. January 10. January 30. 29. Na ba yung date natin? January 24, halimbawa. Converge, Internet, ICT, ORS. 5,000. Internet subscription. Charge natin sa MOE siyempre. Internet. Hanapin natin internet subscription. Okay, then 5,000. Click edit. 512. Yan, okay na, 5,000. And another obligation. Add ulit tayo, obligation. January 30. Bawa, sample lang tayo, globe. Three. 1, 2, 3. 3,000. Mobile, expenses. Telephone. Doon din ang charging natin. Hanapin natin yung mobile. Ito, mobile. 3. 1, 2, 3. Tapos, school. Okay, tapos i-disburse natin yan. I-disburse siyempre yung Converge at saka Globe. Yan, ito yung bago sa disbursement. Nilabas ko lang dun na pwede kayong gumawa ng LDDAP-ADA. Pero kailangan ninyong lagyan siyempre ng creditors ng bank account number at saka yun lang, creditors. Siyempre, at saka dito yung MDS.
account ninyo. So, halimbawa dito, Bangbang National High School. Buwak Marinduque. Ganun lang. Pero dito muna tayo sa disbursement. Mamaya ako babalikan yan. Okay, dito, ba't missing yung number 2? Balikan ko lang dito. Wala palang number 2. Number 2 dapat to. Kaya pala missing. Ayun. Disbursement. Yung converge, ORS number 1, tapos i-add ako halimbawa. Sample lang yan, ADA. Tapos, may tax halimbawa siya na ano. 100 pesos. Ayan, nilagay ko lang, halimbawa, parang 2% tax. Pwede ka maglagay dyan. Yung NCA, halimbawa, may NCA, ayun, parang nagsample naman tayo na kung may NCA rin kayo, number, tagging din, NCA number. Dito pala, wala rito ng NCA number. Dapat dito. Doon sa naka-ADA. Dito, sa tax, hindi yan naglalagay. Okay, next, ORS number 2. I-add ako halimbawa din. Tapos may tax. Itong tax nito ay 90 pesos. Ipagpalagay ko na 100 na rin. Di dapat 2,000 ano to, 900. Yan, 3,000. Na mali yata ako dito sa kabila. May difference sa 100. Kaya dapat to 4, 9. Okay. Ito na tayo. Parang yung tax nito ay 2%. Na lang. Ano ba dapat? 90 pesos bang nito? Di dapat 2,910. Parang ganyan. Ito may NCA din dapat. For tagging ng NCA. Yan, may disbursement na. Mapapansin nyo ngayon dito sa bagong module, mayroon dito akong dinagdag sa kanan. Inilabas ko na to eh. Pwede kayo mag-create ng ADA. Halimbawa, yung si Converge at si si Globe ay ADA yung gagamitin nyo, LDDAP ADA. Pwede nyong gawan. Ito, halimbawa. Pero, kailangan kayo mag-ano ng creditor. Kasi yung creditor ko dito, sample pa lang to. Si Jose Rizal yung creditor ko dito. Kung gusto nyong i-ADA yan, LDDAP ADA, tingnan lang natin kung applicable sa inyo. Mag-a-add ako ng creditor. Bawa, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Converge. Bank account niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Buwak. Sample lang to. Tapos ito. Kung applicable lang sa inyo. Kung hindi naman ay huwag nyo nang gamitin. Globe. Nagawa ko kay Globe. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buwak din.
Lagay mo, gasa naman to. Ayan, halimbawa, yan na yung creditor ko. Bank account number. Ngayon, pwede ka nang bumalik sa disbursement. Halimbawa, si Converge, gagawa mo ng ADA. Kung ano lang yung applicable na may ADA, na pwedeng gawa ng ADA. Kung hindi to applicable, huwag yung gawin siyempre. 001, ganun lang gagawin nyo, series lang, 001. Tapos, click dito, halimbawa si Converge yan. Yan. Yung tax niya, siyempre, kailangan din i-001 mo para pumasok dun sa LDDAP ADA. Converge. Yan, ganyan. Kasi dalawa yung entry natin, yung tax at saka yung net of tax. Ayan, makikita natin ngayon, close natin to. Pag pumunta tayo sa LDDAP ADA, makikita nyo, mayroon ditong naka number 1. Pag preview natin to, yan, number 1 siya. Ito yung LDDAP number niya. Si Converge siya, no? May information na siya. May gross, withholding tax, net amount. Pag preview natin yan, ito yung makikita natin. Yan. Part of education, Bangbang National High School, LDDAP ADA number, date of issue. Kung kailan ginawa yung LDDAP ADA, dapat yun ang gagawin po ninyo. Talaga niya hindi. Tapos naka-convert sa ICT. Ito yung bank account niya. ORS. Object code. Gross amount. Tapos ito na yung signatories. Tapos ito na 4,900 pesos only. Kasi net of tax yung kanyang ano. Parang ganyan po. Isa lang siya. Pero halimbawa kung paano gusto kong dalawa sa isang ano. Pwede mong balikan doon ulit. Punta ka ulit dito sa disbursement. Halimbawa si Globe, gusto mo rin niyang isama sa isang ADA, 001 din gawin mo sa kanya. Siguro hanggang 10 lang. Hanggang 10 sa isang ADA. Click mo yung Globe. Globe. Yan. Para yung tax niya mapasama rin. Okay na yan. Siyempre yung disbursement nyo nakabase rito kung anong date nito. Check nyo yung disbursement. Pagpunta ka na ulit dito, ayan, dalawa na siya. Converge, Globe. Pag preview nyo, dalawa na yung laman ng ADA. Globe at si ICT. Ayan, may tax din siya. Tapos 7,810 pesos only. Naka-amount in words. Yan. Yung signatories naman yan, dito kayo magsiset kayo ng signatories. 4 yung signatories na nailagay ko rito. Hindi ko lang alam kung applicable sa inyo to. May mga nagre-request lang kasi. Tapos, pwede nyo export sa Excel. Export LDDAP ADA. So, makita yun sa Excel. Ito na yung Excel file niya na LDDAP ADA. Yan. Yung basic information. Ganun lang. Ayan, yan yung
bagong features ng BMS. Matagal na yan, hindi ko lang nilalabas. Kasi nga medyo komplikado na kasi ibang office na yung gumagawa. Kaya lang sa setup kasi ng ibang region natin, yung special disbursing officer item, sila yung nag-handle ng BMS. Senior bookkeeper naman sa FRS. Kaya swerte nung gumagawa. Kung applicable to, makakatulong sigurado to sa kanya. Kasi kung siya na rin ang gumagawa ng LDDAP ADA. Okay, yun lang yung sa disbursement. Okay, ganun lang. The prior years naman, ganun lang kung ano yung inyong ORS last year. 2000 December 28, 2024. Mayroon kayong unobligated na 5,000. Ganyan. Tapos, binabayaran nyo na nung March. Halimbawa, dito kayo sa payment. 4,900. Ito naman yung tax. 100. Parang ganyan lang yung atin. Kasi March na halimbawa binayaran. Ganun lang yung entries natin. Pag may another ORS, add record lang kayo. Code ulit. Okay. Yun lang naman yung ating yung iba kabisado niya na yung app sa MAF. May tutorial din ako dyan. Explain ko lang yung bago sa BMS para hindi na kayo malito. Ito lang naman yung SARO. Mamimili kayo ng SARO. Automatic o para doon na kayo dadalhin sa form mismo na paggagawa ninyo. Kaya nga pala, pag mag-print kayo ng APSA or MAP or ng ORS, pag nandito po kayo sa ibang form, halimbawa dito kayo pumasok, tapos pumunta kayo sa ORS, nandito kayo sa data entry ng GAAW, SARO, tapos gusto nyo mag-print dito, minsan nagkakaroon ng error. Hindi siya magpapasok, lalo na kung nandun ka sa APSA MAP na form. Dito. Yan, ngayon, hindi nag-error to. Pero may ganong case na hindi kayo, doon sa APSA pala, pag hindi kayo makakapag-print ng APSA, pag nandito kayo sa ORS form. Yun lang. Kailangan pumunta muna kayo dito, tapos pumasok kayo sa tamang form para, lalo na kung mag-print kayo, to avoid yung error. Okay, yan lang naman. Tapos dito naman sa reports natin, lahat naman ng reports natin na-generate dyan kung ano po yung entries natin. Pag per SARO, dito kayo pupunta sa Export Excel by SARO para makita po ninyo yung dito. Makita nyo per SARO, tapos PSMOE, RLIP. Makikita nyo yung balances. Yan yung balances niya. At saka disbursement, makikita po ninyo rito sa part na yon. Dito po yan Pag quick status, ito lang yung nakikita natin, yung allotment versus may balances tayo. Kaya importante ito na i-check nyo lagi kasi baka mamaya nagne-negative na yung ibang na-receive nyo na allotment na dapat sa iba nyo sinacharge. Pag mali na yung charging, nagne-negative. Okay, tapos by the way, ito request pala ito may mga nag-request nito Basta sa Mimaro pa rin may nag-request nito, sa Ilocos.
Itong sa Raod. Medyo gumagana na. Kasi dati hindi gumagana eh. Dito, di ba, pag nag-set tayo rito, PS, raw kasi to, raw, PS, per PAP. Makikita natin dito yung per PAP yan. Lahat ng releases. Ngayon, pwede mo na rin i-select dito. Halimbawa, kung per SARO or per sub-ARO. Para ito ang isi-select mo. Pag na-select mo na yung, pwede kasing dalawa yung release ng isang PAP, may SARO at sub-ARO. Select mo nga yung per SARO. Tapos mag-a-appear dito yung source. Pwedeng GAAW, sub-ARO, tapos yun lang yung naka-filter dito ng mga pay, amount, yung obligation, disbursement na makikita dito. MOE. Makikita rito GAAW. May makikita rito yung MOE. Ganon. May filtered siya. Kasi yung iba, nagmagawa pa ng ganito, raw mo na naka per SARO, per GAAW. Yan pala, hindi ko na makalimutan. Okay na yan. Ano pa ba yung, by the way, sa obligation, meron na rin pala tayong tagging dito. Kung naka sa climate change, naka per typology ito. Kung mayroon kayong matatanggap na sub-ARO na pwedeng climate change related tagging, nilagyan ko rin ng para sa GAD. Ito, may GAD dito. GAD, client focus, GAD, organization focus. Although yung GAD, madali natin yan dito kasi meron naman tayong tagging din dito sa GAD. Dito. Kung GAD related yung transaction natin. Tapos nandito naman yung responsibility center natin. Para madaling matrace kung anong office. Yung para sa GAD expenses. Not necessary yung org code niya na RC code. Kasi hindi rin naman applicable sa lahat yun. Kasi wala naman tayong GAD office talaga. Parang kanya-kanya tayo. Okay, yan lang po muna siguro. Kung may mga question naman kayo, madali nyo naman ako makausap. I-message nyo lang po ako. Meron tayong Facebook group. BMS Users Only. Tapos dito po kayo sa YouTube, BMS Warrior. Dito ko po isi-share tong video na to sa YouTube channel.